What are you doing here? Tak ang tanong niya. Hindi maganda ang araw niya ngayong nasa office niya si Violet. Buong akala pa naman niya hindi na ito muli magpapakita, matapos linawin ang tungkol sa kanilang dalawa. Pero nagkakamali siya. Heto ngayon si Violet sa office niya, at kampanteng naupo sa silyang nasa harapan. Calm down hon. Leave Violet. Sa mahinahon niyang boses. Hindi ko pa nga nasasabi ang kailangan ko, tapos paalisin mo na ako. Say what you want to say, I'm busy. Masungit niyang sabi sa babae. Okay fine. I've made up my mind Arman. You are right, we have no hope. I agree to the annulment you want. I don't want to torture you. It's my fault. Walang ibang sisihin kundi ako lang. Sa totoo lang ngayon ko lang na-realize kung ano ang sinayang ko. Pero huli na ang lahat. Madamdaming sabi niya dito. Nakita naman ni Arman ang pag-iyak ng babae sa harapan niya. Nakahinga siya ng maluwang ngayong wala na siyang problema pa. Thank you. Pinasaya mo ako Violet. Sabi niya. Tumango naman ito, habang nagpupunas ng luha gamit ang tissue nasa mesa. Basta maging masaya ka sa taong pinili mo ha. Yes, of course. Masaya ako sa kanya. Violet mabuti siyang tao at mapagmahal. Mahal mo ba talaga siya? Yes, mahal na mahal. Walang pag-alinlang ang sagot niya dito. Maari ko ba siyang makausap bago ako umalis? Gusto ko lang makakasiguro na hindi kanya sasaktan. Don't worry, I won't hurt her. If I hurt her at first. Sorry, I was just carried away by my emotions at that time. Pero hindi na ngayon tanggap ko na Arman. She can't hurt me. I felt that Violet. That's good. But I still want to make sure and meet her Arman. Please, huwag mo naman ipagkait sa akin ang huli kong kahilingan. Nakikiusap niyang sabi dito. Okay, thank you so much. Susugurin sana niya ng yakap si Arman, pero kaagad ito nakaiwas sa babae. Sorry, it's okay, tomorrow I will arrange the paperwork with the lawyer. Don't worry, you have nothing to worry about, Violet. Kanina ka patahimik dyan. Anong nangyari sa pinunta mo? I have agreed to the annulment. Talaga, mabuti naman at natauhan ka na. Yes Danny, bakit parang pasan mo ang mundo? Malungkot lang ako, pero makakabawi rin ako. Ang importante okay na kami ni Arman ngayon. Pero habang pina-process pa ang annulment namin, I secretly make my plan. Kasama ito sa plano mo. Ano ba talaga ang plano mo ha? Hindi sumagot si Violet sa tanong ni Danica. Hey bro, congrats. Nasa bar sila ngayon, tumatagay kasama ang kaibigang si Gabriel dito. It is still in process, sagot niya. At least pumayag na si Violet, at magiging malaya ka ulit. Ye Gabriel, iniinom niya ang alak na kasalin sa baso. Hey, bakit parang hindi ka masaya? May pagtatakang tanong sa kanya. Hindi siya sumagot kaagad. Panay ang inom niya ng alak. Gusto niyang makausap si Doris, iyon ang kondisyon ni Violet. Then, anong problema doon? I do not know. Mabuti pa nga inom na lang tayo. Huwag muna natin isipin ang mga babae. May pinaghuhugutan itong si Gabriel. Why? Nothing, gusto ko lang ng peace of mind, ngumising napatingin siya dito. Alam niyang may problema ito. Pero sino naman kayang malas na babae ang nagpagulo dito kay Gabriel? Kilala niya itong playboy. Tell me, mayroon ba nangyayari sa buhay mo na hindi mo naikwento? Kung kailan seryoso na ako sa kanya, saka ko pa malalaman na ikakasal siya sa iba, at sa kababata niya pa. Ang sakit bro. You already love her. Hindi ko alam. It just hurts. I felt it now. Tinuro nito ang dibdib. Habang namumungay ang mga mata. Nakailang tagay na ba ito? Nakasampu ng magkasunod-sunod. It's love. Sabi niya dito. Parang tinamaan ito. What? Imposible ang iniisip mo bro. Kahit huli na ay itatanggi pa rin. Don't deny Gabriel. Whether you admit it or not, it can still be read from the actions. Uminom lang ito ng uminom. Ako in love. Turo nito sa sarili. Napapailing. Yes, tingin ko. Tumawa lang ito ng malakas, at sabay naman iniinom ang alak nasa baso nito. I'm not Arman, wala pang pinanganak na babae para patinuin ako. What do you mean Gabriel? You just said earlier that you were hurt,
when you found out she was going to marry someone else? Yes, I admit it. But that's because of my ego. Okay, ano ang iniimot mo dyan kung iyon naman pala ang dahilan mo? Just a celebration. Because I will be single again bro. Biruin mo akala ko mag-settle down na ako, pero hindi pa pala pumapayag ang lahi ni Eva, na tulad kong gwapong binata ay lamagay na sa tahimik. Nagkibit balikat na lamang siya. Akala pa naman niya totoong nasaktan ito, pero hindi pala. Okay, kumusta ka na? Kausap niya ngayon si Samantha ang kaibigan niya since high school. Nagkahiwalay sila matapos mag-migrate ang pamilya nito sa Amerika, at ngayon nagbalik bayan ang babae. Sobra ang tuwa niya nang kontakin siya nito sa Facebook, kailan lang kasi nagbukas siya sa social media. Dahilan para muli sila magkausap ng kaibigan. It's still beautiful and sexy. Pabirong sabi sa kanya ng kaibigan. Yeah, totoo. Mas gumanda ka pa nga eh. Sabi niya ditong nakangiti. Hinampas siya nito sa balikat. Nasa pampublikong lugar sila nagkita ni Samantha, iniwan niya ang kanyang tindahan ng kontakin siya nito, at pinaalam sa kanya nasa Pilipinas ito, at gusto nito makipagkita sa akin. Agad naman siyang pumayag makipagkita dito, lalo pa sabik siyang makita ulit ang matalik na kaibigan, pagkatapos ng ilang taong wala silang communication sa isa't isa, ngayon lang sila ulit nagkita. Wala ka pa rin pagbabago, mabiro ka pa rin talaga Doris. By the way, kumusta ang mga inaanak ko, bakit hindi mo sila sinama para makita ko naman sila? Yes, hindi lang matalik niyang kaibigan si Samantha, ninang rin ng mga kambal. Nung time kasing nagdalang tao siya sa kambal, nagkaroon sila ng communication ni Samantha. Hanggang sa manganak siya, pero hindi nagtagal na putol rin ang communication nila. Dahil sinanla niya sa bangko ang cellphone, para pambayad sa hospital, nung mga panahong iyon wala siyang pera, at nagkasakit pa sa isa sa mga kambal niya. Napilitan siyang magsanla ng cellphone, pambili ng gamot at iba pa. 6-year-old na sila at nasa school pa. Masiglang sabi niya dito. Wow, that's great. Excited akong makita ang mga inaanak ko. Masayang sabi niya sa akin. Umorder muna sila ng pagkain, bago simulan ang kwentuhan. Marami silang na-miss sa isa't isa. Nang dumating ang order nilang pagkain, saka naman sila kumain. Wala pa rin kupas ang pagkain dito, masarap pa rin at isa sa mga na-miss kong pagkain dito sa Pilipinas. Sabi nito habang may lamang pagkain ang bibig. Oo naman na-miss ko rin ito kainin. Umorder sila ng mga iba't ibang pagkaing Pinoy. Gaya ng bibingka, puto kalasyaw at iba pang pagkain, at sabay nila itong nilantakang kainin. Kumain rin sila ng balot at Pinoy na sinasawsaw sa suka. Busog much. Ngayon ay nagpapatunaw sila ng mga kinakain. Ako rin nabusog ng sobra. Ang dami pa naman in-order mo. Alam mo kasi Bishi, iyon kasi ang pinanggako ko pag umuwi ako ng Pinas. Itong mga pagkain talaga ang una kong kainin at dayuhin. Mukha nga naman na mismo ang pagkain Pinoy, ang dami mong naubos. Baka mamaya hindi ka matunawan eh. May pag-aalalang sabi niya dito sa kaibigan. Ayos lang ako. Wait, kumusta na ang love life mo ha? Pansin ko blooming ka ngayon. Bakit may nagpapa-blooming na ba sayo? Guwapo ba? Si Gary ba? Kinikilig ito habang nagkukwento. Hindi wala naman Gary sa buhay ko. Alam mo naman nangyari sa akin di ba? Ikaw lang talaga ang napagsabihan ko sa totoong nangyari sa akin. Yeah, I know. Sobra akong nalungkot sa iyo Bishi. Hindi ko talaga ma-imagine, matapos kang baboyin ng walang hiyang lalaki na iyon. Binuntis ka pa at kambal pa ang sinilang mo. Grabe ang tallest niya ha. Okay sana gwapo siyang nilalang, kahit papaano makakabawi man lang, gwapo ba ang mga inaanak ko? Nakagat nito ang sariling labi nang makita ang pamumuo ng luha sa aking mga mata. Hanggang ngayon kasi, sariwa pa sa alaala niya ang lahat. Hindi ito madaling kalimutan, lalo na at may iniwan itong alaala. Sorry Bishi. Okay lang. Hindi ko lang maiwasang masaktan. Hanggang ngayon sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat. Hindi ko pa rin magawang kalimutan. Kahit matagal na iyon nangyari. Naintindihan kita. Kahit sino man sa katayuan mo ngayon, napilit pa rin nagpakatatag para sa dalawang bata. Nakakabelieve talaga Bishi. Tanggap mo pa rin sila, kahit bunga sila ng karahasan. Wala silang kasalanan.
Pinapanalangin ko lang sana, huwag mag-cruise ang landas namin ng kanilang ama. Hindi ko alam ang gagawin ko Bishe, kung sakaling mangyari iyon. Baka matapos ko siya. Andito lang ako Bishi. Kapag kailangan mo ang tulong ko, hindi ka mabibigo sa akin, kahit ano pa iyan, handa akong tumulong sa'yo. Salamat Samantha. Napakabuti mong kaibigan. Teka, may iba tayo ng usapan. Ano ang ginawa mo dito sa Pilipinas? May matutuluyan ka ba? Pwede ka roon sa bahay ko. Alok niya dito. Ngumiti naman ito ng malawak. Sige, pansamantala lang naman, kapag nakahanap na ako ng lilipatan habang narito ako. Lilipat ako kaagad. Kahit hindi na wala naman problema sa akin. Hindi ka na iba sa akin. Ano ka ba? Salamat Bishi, buti nandyan ka. Dito ako pinadala ng GMC Hospital bilang cardiologist sa naturang hospital. Nag-request kasi ang hospital dito ng magagaling na cardiologist. Isa ako sa pinili, nabalitaan ko iyong vlog mo ha. Habang nag-upper ka ng pasyente mo. Parang ang daling tingnan na nakakatakot, pero sa gaya mong sanay na parang sisiw na lang. Yes, pero kapag nagkamali ka, ang lisensya mo naman ang nakataya. I know magaling kang doktor. Ikaw pa. Ikaw kaya ang pinakamatalino sa atin sa klase. Sus, pinapataba mo naman ang puso ko. Abala sa pagluluto ng hapunan si Doris. Nang naramdaman niya ang mga kamay na yumapos sa kanyang baywang. Buong pusong napasandal siya dito, dahil sa higpit ng yakap. Naramdaman niya rin ang paghalik at mainit nitong bibig na dumampi sa aking noo. Kahit hindi ako lumingon, alam na niya kung sino dahil sa pabangong gamit ng lalaki. Anong niluluto mo at busy ka? Humarap siya dito. Kaagad naman siyang dinampyan ng halik sa labi. Hapunan. Seryosong sagot niya kay Arman. What kind of dinner did you cook? Tanong niya. Yakap pa rin siya ni Arman, kahit naramdam niya ang nasa nitong dumadampi sa akin. Hindi niya mapigil ang umiba ang pakiramdam, na parang kumukulong tubig. Kare-kare manok at apretada. Bakit ka narito ngayon? Sabi ko. Kumunat ang noo nitong napatingin sa aking mukha. Bakit? Why don't you seem happy that I'm here? Besides, I come home here twice a week. Oo nga pala, minsan lang pala siya uwian ni Arman. Kapag hindi ito busy sa trabaho sa Manila, o di kaya busy naman ito sa asawa sa Manila. Tumawag ako sa landline, pero asawa mo ang nakasagot. Kalmadong sabi niya sa lalaki. Kumawala siya ng yakap dito, at tinuloy ang ginawa. Bigla siyang tumamlay nang maalala ang pagtawag niya sa bahay nito. Ex-wife. Pagtatama sa aking sinabi. Pero kahit ano pa ang tawag nito sa dating asawa. Nagseselos pa rin siya, kapag alam niyang magkasama ang dalawa, at lalo na mas marami ang oras nito kasama si Arman. Mayroon pa rin silang nakaraan, at dati siyang kinabaliwan ni Arman. Natatakot lang siya na baka isang araw, mabalitaan niya na lang na hindi na ito masaya sa akin, at ma-realize nitong mahal pa rin ang dating asawa. Imposible naman iyon, lalo na dati niya itong minahal. Are you jealous? Hindi siya sumagot. Tama bang sabihing nagselos ako? Ano nga bang level nilang dalawa? Di ba may kasunduan silang dalawa, friends with benefits lang? Pero itong puso ko ay ayaw paawat na mahalin si Arman ng palihim, kahit alam kong may mali na sa akin. Pero patuloy ko pa rin siyang pinasok sa aking buhay. Kahit alam kong may nadama na akong takot, at pag-alinlangang sa puso ko. Pero binaliwala ko lang. Sabi ko sa sarili, hayaan ko muna sumabay sa agos. Pero habang tumatagal, lumalalim lang ang naramdaman ko sa tuwing kasama ang lalaki. Gusto ko na lang angkinin ito ng buo. Pero sabi nga sa kanta walang permanente sa mundo. Lahat pansamantala lang, at parang ulan pa bagzo-bagzo lang, walang nakakaalam kung kailan titigil sa paghinto. May karapatan ba akong magselos? Tanong kong namamaos ang aking boses. Of course not. I'd rather see you get jealous. Kaysa makita ko sa mga mata mong parang wala lang ako sayo. Kaagad namang sagot sa kanya ni Arman. Hinarap niya ito at nagkatitigan sila sa mata. Pumungay ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Bakit sa tuwing tinitigan niya ito, ay may naaninag siyang bakas ng kahapon? Mayroon kasing pumapasok sa isipan niya, na hindi niya matukoy kung ano ito. What? Bakit ganyan na lang pagkunot ng noo mo sa akin? Tak ang tanong nito sa akin. Agad naman siyang bumawi ng tingin dito. Wala.
May naalala lang ako bigla pero wala iyon. Huwag mo nang tanungin, ayaw ko pag-usapan. Kaagad niyang sabi dito. Ayaw niya nang balikan ang bagay na iyon, sakit at galit lang ang dulot nun sa kanyang pagkatao. Nagkibit-balikat naman itong naupo sa mataas na upuan, at kinuha ang apple na nasa mesa. Hindi nito kinain, bagkus tinitigan lang ni Arman ang prutas na hawak sa kamay. Kaya lang naman nasa bahay si Violet. Because of the annulment papers. I signed it with her right away, and she immediately went to see me. Hindi ko naman akalain na puntahan niya ako sa bahay ko. Naliligo ako noon nang tumawag ka, at siya ang nakasagot. Paliwanag nito sa kanya, kahit hindi na ito magpaliwanag sa akin. Sinabi na rin ni Violet kung bakit siya nasa bahay ni Arman. Pero hindi pa rin maiwasang makaramdam ng pagsisilos, at mag-isip ng hindi maganda. Lalo pa silang dalawa lang sa kondo. Kahit pa may tiwala siya kay Arman, hindi niya pa rin maiwasang mapraning sa kakaisip. Alam ko, sinabi niya sa akin. Simpleng sagot niya sa lalaki. Muling inabala ang sarili. Doris, tell me, are you mad at me? Bakit naman ako magagalit sa'yo? I just felt your voice as if there was something sultry. What do you want me to do to make it go away? I'm in a good mood today, because I'm happy. Hinarap niya ito pero nang laki ang mga mata niya, sa paglingon ay agad naman siyang siniil ng halik. Halik na nakakabaliw at nakakamiss. Sa tuwing wala ito sa tabi niya, ay ito lagi ang hinanap. Ang matamis na sandali ang nagpapawala sa akin ng katinuan. I miss him so much. Nang hihinang napakapit siya dito, at sandaling samagap ng hangin. Pareho silang kinapos sa paghinga. Galit ka pa rin sa akin. Magkadikit ang kanilang mga noo. Hindi naman ako galit sa'yo, masama lang ang loob. Muli siya nitong hinalikan sa labi ng mapusok. Naramdaman niya ang pagpasok ng mga kamay nito, sa loob ng kanyang short. Masama pa rin ba ang loob mo? Bulong nito sa aking tainga, matapos putulin ang halik, at hindi pa rin inalis ang mga kamay nito sa loob ng aking short. Hindi na. Napabulong siya sa bigla. Lumuhad ito sa kanyang harapan, at inalis ang butones ng aking short. Napahawak siya gilid ng lababo. Arman, baka may makakita sa atin dito. Site niya sa lalaki kahit nahabol niya ang paghinga, at kagat ang ibabang labi dahil sa nadamang kaba. Agad naman ito binalik sa ayos ang butones ng aking short. Sabay patay ng kalan. Hinhila siya nito papasok sa kanyang silid, at doon tinuloy ang naputol nila moment kanina sa kitchen. Pagkapasok kaagad siyang pinahiga sa malaking kama at tumabi. Why do I always miss you? There is no time that I don't remember you. Siguro titigil lang itong utak ko sa pag-iisip sa'yo, kapag may amnesia ako. Ngumiti siya na may pagtututol sa huling sinabi nito. Siguro mabaliw na ako niyan, kapag hindi mo na ako maalala. Baka pag bumalik ka sa normal. Nasa ibang kandungan na ako. Nakita niya ang pagdilim ng anyo nito. Ano? Joke lang. Siyempre gagawa ako ng paraan para maalala mo ako. Kahit pa kasing liit ng butas ng karayom ang chance kung bumalik ka sa dati. Promise. Bakit feeling niya mangyayari ito? Pero pinili niya pa ring ngumiti at tumungo. Promise, Pexman. Sabi niya dito. Salitang lagi niyang narinig sa dalawang bulilit. At nahawa na rin siya. Anong Pexman? Wala, iyon kasi narinig ko sa kambal kapag may pangakong nagaganap, may pa-Pexman silang sinasabi. Ibig sabihin pangako iyon na tutuparin nila bawat isa. Mahabang paliwanagan niya dito. Dinampyan siya nito ng halik sa leeg, na kinabigla niya dahil sa malakas niyang kilati roon. Tandaan ko yung pangako mo sa akin. Hindi mo ako iiwan kahit anong mangyari. Oo naman kahit alam kong wala akong karapatan sa iyo, ilalaban pa rin kita sa abot ng aking makakaya. Hindi na ito sumagot, dahil abala ito sa ibang bagay. Ang katawan lang naman niya ang pinagkaabalahan nitong kalikutin. Inaayos niya muna ang damit, bago bumangon at lumabas ng silid, at pati sa pagsusuklay ng buhok. Nakahiga pa rin sa kama si Arman, pero tanging pang ibaba lang ang may saplot. Nakaawang ang mga braso na humiga sa kama. Nakalantad ang katawan nitong may 6 na abs. Hindi niya naman napigilan ang sariling gumapang palapit sa lalaki, para namnamin ang malulusog nitong muscles. Yamakap siya dito ng buong pagmamahal. Ginantihan naman siya ng yakap at hinalikan sa buhok.
Ano ang iniisip mo ha? Tumangala siya dito, napansin niyang may malalim itong iniisip. Iniisip ko lang paano kung hindi tayo pinagtagpo. Siguro hanggang ngayon nakatali pa rin ako kay Violet. Siguro para pa rin akong aso na sunod-sunod sa kanya. I can't imagine that I'm that crazy. Saka pa lang ako nagising sa katotohanan. Kailan lang naman tayo magkakilala sa time na iyon sa casino, kung saan escort mo ako. Pansin ko sa'yo ng time na iyon, mukhang hindi ka naman desperate na nakilala ko. Maayos ang etsura mo, at napakagwapo mo pa nga. Paghinga nito ng malalim ang narinig niya. Para saan ang paghinga nito ng malalim? Parang may mabibigat na problema ito. Are you still looking for the father of your twins? Ngumiti siya ng mapait at umiling. Hindi. Kung saan man siya ngayon karmahin sana siya sa ginawa sa akin. Napalunok ng laway si Arman, at pinawisan ito kahit may aircon naman. Okay, what if he's just around you don't know? What will you do? Sisingilan ko siya ng mahal. Pagbabayarin ko siya, kung anong buhay ang sinira niya. May galit pa rin sa kanyang loob, kahit na matagal na panahon na iyon. Kahit malaki na ang pinagbago niya ngayon, dahil sa pagdating ni Arman sa buhay niya. Naging makulay na ang bawat araw nagdaan. Tulad lang pala ni Arman ang kailangan niya, para maging masaya siya ulit. Something bad has happened to you. What was your life back then, that was cut off like dreams? Marami akong pangarap naglaho na parang bula. Like what? Dream home, makapag-aral ng kolehiyo sa gustong kurso na kunin. Pero nawala lahat iyon dahil sa lalaki na iyon. Sana mamatay na siya, pero napakasama ko namang tao kung hihilingin ko pa iyon. Bahala na ang Diyos ang magparusa sa kanya. Sabi niya nang muling sulyapan si Arman. Napansin niya agad ang mga pawis nito sa noo, at sa gilid ng mukha. Napabangon siya bigla, at kumuha ng towel para panasan ang lalaki. Ngunit tumanggi ito, at umalis sa ibabaw ng kama na hindi maintindihan ang mga kinikilos. I'm fine, sabi nito sa kanya na hindi nakatingin.